Shut up and sit down. Bago ko simulan ang ating kwento, ay nais ko lang pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa Lihim na Aral page at Lihim na Aral channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Samahan niyo ako ngayon sa paglalakbay at muling pagtuklas ng Lihim na Aral. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na kasaysayan ng isa sa mga kakilala ko na itatago natin sa pangalang Dodoy. Taong 1989, La Carlota, Negros Occidental. Isang simpleng tao itong si Dodoy. Bagaman mula sa angkan ng mga manggagamot, ay hindi niya namana ang kakayanan ng kanilang mga ninuno. Ang ama niya ay isang magaling na manghihilot at ang nanay naman ng tatay niya ay isang batikang manggagamot. Edad 13 tong si Dodoy nung mangyari ang kakaibang kaganapan sa buhay niya. Isang pamilya ng magsasaka itong pamilya ni Dodoy. Nagtatanim sila ng mga gulay sa bandang paanan ng Mount Canlaon. Andun kasi yung lupain nila. Nagtatanim sila ng sayote, repolyo, Baguio beans at mga patatas na inilalako sa bayan tuwing araw ng merkado. Sa murang edad ay nabatak itong si Dodoy sa mabibigat na trabaho. Ikaw ba naman ang maghakot ng sako-sako at kaing-kaing pababa ng bundok? Nang minsang nagtatrabaho siya, habang naglalakad pababa ng bundok, bale, ang dadaanan niya ay magkabilang bangin. Tapos, ang nilalakaran niya ay nasa tinatayang 1.5 metro lang ang lapad. Yung tipong may kasalubong ka hindi na kayo magkakasya. At sa kasamaang palad, may nakasalubong siyang karo na hila ng kalabaw. Binaba niya ang karga niya at tumabi, pero nahagip pa din siya ng gulong nito. Dahilan para mahulog siya sa bangin. Ang taas ng bangin na yon ay hindi bababa sa 5 talampakan. Pero ang babagsakan mo ay mga malalaking bato na naibuga ng bulkan nung mga panahong aktibo pa ito. Medyo matarik ang bangin na yon, kaya dire-diretso siyang bumagsak sa pinakababa ng bangin. Tinulungan naman siya ng taong may hila ng kalabaw. Inakala nga nito na patay na si Dodoy. Dahil lahat ng nahuhulog sa bangin na yon, kung hindi baldado, ay agad na namamatay. Ikinarga niya ito sa karo at dali-daling dinala sa bayan upang patignan sa mga doktor. Pagdating sa ospital, agad siyang sinuri ng mga doktor. Pero wala silang makitang mali sa katawan ni Dodoy. Laking gulat nung nagdala sa kanya dahil biglang bumangon itong si Dodoy mula sa stretcher
na kinahihigaan niya. Anong ginagawa ko dito? Wika ni Dodoy habang kinakapa ang dibdib at likod. Nanlaki ang mata ng doktor at nung nagdalas sa kanya kasi idedeklara na sana siyang patay. Dahil wala nang hininga at pulso nung dumating siya sa ospital. Ang distansya ng ospital mula sa kinahulugan ni Dodoy ay tinatayang nasa 5 hanggang 6 na kilometro. At isipin nyo, karo ang pinagkargahan sa kanya. Kaya inaasahan talaga ng lahat na patay na si Dodoy. Maranhig! Sigaw nung nagdala sa kanya habang umaatras dahil sa takot. Anong maranhig? Manong buhay na buhay ako. Wika ni Dodoy. Agad naman siyang nilipat ng isang silid upang masuri ng maayos at lumabas ng negatibo ang mga resulta sa pagsusuri sa kanya. At maniwala kayo o hindi, ni isang bali sa katawan ni Dodoy ay walang nakita ang mga doktor. Maliban sa mga galos nito sa siko at tuhod, ay wala na siyang ibang pinsala. Kaya pinauwi na siya ng doktor. At pagdating niya sa bahay nila, agad niyang sinalaysay sa mga magulang niya ang nangyari. Hindi rin makapaniwala ang mga magulang niya sa mga sinabi niya. Kaya tinanong nila yung taong naghatid kay Dodoy sa ospital. Kapit-bahay lang kasi nila yon. Mga ilang bahay lang din ang distansya mula sa bahay nila. At pinatunayan naman ito ang sinabi ni Dodoy. Namangha ang ama ni Dodoy sa mga nangyari. Kaya ang ginawa niya ay ikinonsulta niya ito sa lola naman ni Dodoy. Bukas, pupunta tayo sa lola mo para tignan ka. Wika ng tatay nito. Sumang-ayon naman si Dodoy. At pagpasok niya sa silid niya upang magbihis, pagtanggal niya ng damit niya, nagulat siya kasi napakaraming dahon ng ipil-ipil ang nahuhulog sa sahig. Mga sariwang dahon ito. Yung tipong oras pa lang ang nakakalipas nung pinitas ito. Nagtaka siya dahil nung nasa ospital siya, nagtanggal din siya ng damit pero wala ni isang dahon ang nahulog mula sa katawan niya. Pero hinayaan niya lang ito dahil sa isip niya, dumikit lang yon sa damit niya. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa bahay ng lola niya. At agad naman siyang tiningnan nito. Nanang, nahulog po yan sa bangin sa may paanan. Pero ni isang galos wala. Agad nabungad ng tatay ni Dodoy sa lola niya. At dagdag pa nito na inakala din sa ospital na patay na siya. Sige, titingnan ko si Dodoy. Tugon ng lola ni Dodoy. Matapos ay agad na pinulsuhan ng lola niya itong si Dodoy. Nanlaki ang mga mata nito dahil wala daw itong makapangpintig sa pulso ng apo. Wala akong makapa sa kanya, Damian.
Wika ng lola ni Dodoy. Ano pong ibig sabihin nun, Anang? Tanong naman ng tatay niya. Si Dodoy, nakikinig lang sa usapan ng dalawa. Nang biglang lumingon ang lola niya sa kanya. May mga dahon ba ng ipil-ipil na nahulog mula sa damit mo? Tanong nito sa kanya. Agad tumugon si Dodoy ng, Opo lola, napakadami po. Ang pinagtataka ko po, hindi pa man natatapos ang sasabihin niya, ay pinutol siya ng lola niya. nakialam ang gabay nito, Damian. Wika ng lola ni Dodoy. Nagtaka si Dodoy kasi hindi niya alam ang pinagsasasabi ng lola niya. Kaya habang pauwi sila, naitanong niya sa tatay niya kung ano ang ibig sabihin ng lola niya. Tay, ano po ba yung sinasabi ni lola? Tanong niya sa tatay niya. Nang mahulog ka sa bangin, nakaramdam ka ba na parang may yumakap, humawak, o humila sa'yo? Balik na tanong ng tatay niya habang nakatingin sa malayo. Opo tay, may naramdaman akong katawan na yumakap sa akin nung nahuhulog ako. Agad na sagot nito. Pagbagsak mo sa lupa, anong naramdaman mo? Muling tanong ng tatay niya. Wala po tay, dahil sa ere pa lang nawala na yata ako ng malay. Pagising ko, nasa ospital na po ako eh. Tumango lang ang tatay niya bilang tugon. At nung pauwi na sila, habang kumakain, muling nabanggit ni Dodoy yung tungkol sa mga dahon ng ipil-ipil na nahulog mula sa damit niya. Tay, bakit kaya may mga dahon ng ipil-ipil sa loob ng damit ko, no? Saan kaya galing yun, tay? Tanong niya sa tatay niya. Siguro, tama ang lola mo, Doy. Marahil, iniligtas ka nga ng gabay mo. Tugon ng tatay niya. Hindi iyon nawala sa isipan ni Dodoy. Kaya sa sobrang pagtataka, naisipan niyang tawagin ang nilalang na nagligtas sa buhay niya. Habang nakahiga sa damuhan at nagbabantay ng kalabaw niya. Kung sino o ano ka man, sana magpakita ka sa akin. At habang binabanggit niya ito, unti-unting pumikit ang mga mata niya hanggang sa tuluyang nakatulog ito. At nang magising siya, laking gulat niya dahil hindi na siya nakahiga sa damo, kundi sa isang malapad na bato, at sa paligid nito ay may mga bulaklak na tumutubo. At habang nagmamasid sa paligid, nakarinig siya ng isang boses ng lalaki. Napakabanayad nito na napakapayapa sa pakiramdam. Tinawag mo ko. Maligayang pagdating sa aking tahanan, Dodoy. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang nilalang na nakatayo sa tabi niya. Isang lalaki
na may katamtaman ang pangangatawan. Maputi ang balat. Ang mga mata ay parang asul na bato na maihahalin tulad sa mineral na sapphire. Walang kulay puti ang mga mata niya, kundi purong asul. At mahahaba ang mga tenga. Napaatras siya dahil sa gulat. Dahil ang suot ng lalaki ay gumagalaw na dahon ng ipil-ipil na animoy hinabi ito sa katawan niya. Sino ka? Gulat na tanong ni Dodoy sa nilalang na noon ay nakangiti lang sa kanya. Huwag kang matakot sa akin dahil isa akong kaibigan. Wika ng nilalang kay Dodoy. Kung ganun, ano ka? Muling tanong ni Dodoy. Pero tumugon ito ng, hindi mahalaga kung ano ang uri ko. Ang isipin mo, nandito ako upang maging gabay mo sa pagtupad ng misyon na nakatakda sa iyo. Nakangiting sabi ng nilalang kay Dodoy. Misyon? Anong misyon? Muling tanong ni Dodoy sa nilalang. Malalaman mo sa takdang araw kung ano ang tadhana mo, Dodoy. Sa ngayon, umuwi ka na at nag-aalala na ang mga magulang mo. Matapos sabihin ng nilalang ang mga katagang iyon, biglang nakaamoy si Dodoy ng parang nasusunog na halamang gamot at insenso. Nawalan siya ng malay at pagising niya. Nasa loob na siya ng bahay ng lola niya. Anong ginagawa ko dito? Agad na bungad ni Dodoy nung magkamalay ito. Salamat sa Diyos at nagising ka na, apo. Tugon ng lola ni Dodoy. Yung nilalang, nasaan na yung nilalang? Tanong ni Dodoy. Sa panaginip ka, kinakausap ng nilalang na yun, apo. Wika naman muli ng lola nito. Ano naman po yung ibig sabihin nung sinabi niyang may misyon ako na dapat gampanan? Hindi nga ako marunong manghilot o manggamot. Napaisip bigla ang tatay ni Dodoy. Hayaan mo, anak. Baka sa susunod na mga araw ay malalaman natin kung ano ang misyon na tinutukoy ng nilalang na yon. Kaya kailangan mong maghanda. Wika ng tatay nito. At lumipas ang ilang taon. At dahil sa mga sinabi ng nilalang na yon kay Dodoy, naging porsigido siyang matutunan ang panggagamot mula sa lola niya. At dahil sa katandaan, di lumaon ay pumanaw na ito. Siya ang nagmana ng kakayanan ng lola niya. Pero hindi pa din malinaw sa kanya kung anong misyon ang gagampanan niya. Hanggang sa sumapit ang isang araw na may pasyente siyang ginagambala ng kulam. Isinalaysay ng biktima ang mga nararamdaman niya at positibo si Dodoy. Nakulam nga ito. Nasa edad 23 na si Dodoy nung mga panahong yun. Bago siya manggamot,
Nagdasal muna siya sa harap ng altar ng kanyang lola na may imahe ng Birhen, ng Maria at Santissima Trinidad. Matapos niyang magdasal, tumayo siya at nagwika. Kaibigan, kung naririnig mo ako, kung ito man ang misyong kailangan kong gampanan, nawa ay gabayan mo din ako. Matapos niyang sabihin iyon, agad siyang lumabas ng silid niya. Nakaupo na yung pasyente at handa na sa gamutan. Isa pala itong dalaga. At nakita niyang namamaga ang leeg nito na animo ay kinagat ng kung anong makamandag na hayop. Nagsimula siyang siyasatin ang biktima. At nung akmang hahawakan niya ang leeg, bigla siyang nakarinig ng tinig na bumulong sa kanya. Huwag, Dodoy. Ikakamatay niya ang gagawin mo. Nagulat si Dodoy dahil muli niyang narinig ang tinig ng kaibigan niya. Kaya pumikit siya at nagsalita sa isipan niya. Kung gayon, kaibigan, ano ang maaari kong gawin? Tanong ni Dodoy. At tumugon naman ang kaibigan niya. Iusal mo ang mga katagang ito. Hindi ko nababanggitin ang orasyon. Bilin kasi ito ni Dodoy. Inusal ni Dodoy ang mga orasyong iyon at iniihip sa noo ng pasyente. Agad itong nawala ng malay. Muli ay may narinig siya sa isip niya. Sasapi sa kanya ang kaluluwa ng mangkukulam. Kaya maghanda ka. Wika ng tinig sa isip ni Dodoy. Agad namang naghanda si Dodoy. At maya-maya pa ay nagkamalay ang pasyente niya. Haya na siya, Dodoy. Muling wika ng tao sa isip ni Dodoy. Tumingin sa kanya ang pasyente at tumawa ng nakakaloko. Iba ang boses nito. Isang lalaki. Ito ang sumapi sa katawan ng pasyente. Sino ka? At ano ang kasalanan sa iyo ng babaeng ito? Tanong ni Dodoy sa nakasapi. Di ba? Ako ang dapat magtanong kung sino ka at ano ang kailangan mo sa akin. Ilantad mo ang mukha mo kung talagang matapang ka. Wika ng nakasapi. Hindi nakaimik si Dodoy dahil sa totoo lang, hindi niya alam ang gagawin niya. Nang biglang nagsalita muli ang nilalang. Huwag kang mag-alinlangan, Dodoy. Wika nito. Huminga ng malalim si Dodoy at nag-usal ng dasal at inihip niya sa daliri niya. Ang dasal na ito ay itinuro sa kanya ng lola niya. Ito ay pangparusa sa mga elemento maging sa mga mangkukulam.
Matapos niyang mag-ihip ng dasal sa daliri niya, itinutok niya ito sa tiyan ng pasyente. At biglang humiyaw ang pasyente. Ngayon, sasagutin mo ba ang tanong ko o parurusahan kita? Sigaw at angil lang ang isinagot nito kay Dodoy. Kaya ang sumunod na ginawa ni Dodoy ay idiniin niya ang daliri niya sa tiyan ng pasyente. Pero matigas pa din ito at ayaw pa din magsalita. Uulitin ko, sino ka at ano ang kasalanan ng babaeng ito sa'yo? Muling tanong ni Dodoy. Pero tumugon ang sapi na, Hindi mo ako kakayanin. Kaya mabuti pang habang hawak mo ang kaluluwa ko, patayin mo na lang ako. Dahil sa oras na pakawalan mo ako, ay ikaw ang babalikan ko. Biglang naniga si Dodoy dahil sa sinabi nito. At muli ay narinig niya ang tinig ng nilalang. Huwag kang papasindak sa kanya. Gawin mo ang nararapat. At tumango lang si Dodoy. Kumuha siya ng palito ng posporo at isiningit ito sa pagitan ng mga daliri sa paa ng pasyente niya. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang tigas mo. Wika ni Dodoy. Nag-usal siya ng dasal sa hintuturo at inilapat ito sa palito. Biglang nangisay ang katawan ng biktima at nagmamakaawa na alisin ang inilagay ni Dodoy dahil nakukuryente daw ito. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang kasalanan ng babaeng ito sa iyo. Mahinahong tanong ni Dodoy. At dahil sa hirap na nararamdaman ng may sapi, namimilipit na ito. Oo na. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Wika ng nakasapi. Magsalita ka, mangkukulam. Wika ni Dodoy. At tumugon naman ang mangkukulam. Wala siyang kasalanan sa akin. Binayaran lang ako upang gawin ito sa kanya. Tugon nito. Napalingon si Dodoy sa mga kasama ng pasyente niya. At muling nagtanong. Sino ang nagbayad sa iyo at bakit niya ginawa? Muling tanong ni Dodoy. Ang babaeng ito ay pinaglaruan ang damdamin ng isang binata. At dahil sa pagmamahal ng binata, ay hindi niya matanggap ang ginawa ng babaeng ito. Sa sobrang galit na nararamdaman, lumapit ito sa akin at pinakulam niya ito. Nagulat ang mga kasama ng pasyente at pinatotohanan ang lahat ng sinabi ng mangkukulam. Dahil mga kaibigan pala ng babaeng ito ang kasama niya at kakilala nila kung sino ang tinutukoy nung nakasanib. At ang sumunod na ginawa ni Dodoy
ay nag-ihip ng dasal sa daliri niya at itinutok ito sa dibdib ng pasyente. Gagawin ko ito para wala ka ng magambala at mapinsala. At matapos niyang sabihin ito, inutusan niyang tanggalin ang mga itinanim na sakit ng mangkukulam sa katawan ng kanyang biktima. At kumilos naman ang katawan ng pasyente na animo ay may hinuhugot sa liig ng babae. Maya-maya pa, parang may kinakalas siyang tali. At nang matapos ito, walang pagdadalawang isip na tinapos ni Dodoy ang buhay ng nakasapi sa pasyente. Nag-ihip siya ng dasal sa bumbuna ng pasyente at bumalik ang malay nito. At maniwala kayo o hindi, ang liig ng pasyente na kanina ay parang puputok na, unti-unting lumiliit. Pinainom din niya ng tubig na dinasalan ang kanyang pasyente at binigyan niya din ito ng proteksyon para hindi na maulit sa kanya ang nangyari. Binilinan din ni Dodoy na huwag paglaruan ang damdamin ng mga lalaki. At umuwi ang pasyente na may pasasalamat. Nagtangka itong magbayad, ngunit hindi iyon tinanggap ni Dodoy. Ang sabi niya, "Sa Diyos ka magbayad ng pasasalamat dahil ako ay lingkod lamang." Ito ang kauna-unahang inkwentro ni Dodoy sa mangkukulam. At inaamin niya sa sarili niya na hindi niya kaya yon kung hindi nakialam ang kaibigan niya. Kaya matapos ang gamutan nung araw na yon, nagtungo siya sa burol na nasa likod lamang ng bahay nila. At naupo sa pinakatuktok nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sabay wika ng, "Kaibigan, handa na ako ngayon. Alam ko na ang misyon na tinutukoy mo." Matapos niyang sabihin ito, nakaramdam siya na parang biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay ng mga gamo-gamo at nakaamoy siya ng isang napakabangong sangyo. Amoy ng isang mabangong bulaklak. At habang nakapikit, ay may narinig siyang nagsalita mula sa harapan niya. "Kaibigan, idilat mo ang iyong mga mata." Wika ng tinig sa kanya. At pagdilat ni Dodoy, napaikyas siya dahil sa gulat. Nakatayo sa harapan niya ang isang nilalang. Ang nilalang na yon ay ang mismong nilalang sa panaginip niya 10 taon na ang nakakalipas. Tumayo si Dodoy at humarap sa nilalang. At sa pagkakataong ito, nawala ang takot niya. "Salamat kaibigan," wika ni Dodoy. At tumugon naman ang nilalang ng, "Wala kang dapat ipasalamat dahil ito ay likas na sa iyo. Ginabayan lamang kita sa kung ano ang dapat mong gawin." Wika nito
habang nakangiti kay Dodoy. Kung ganun kaibigan, ano pa ang kailangan kong gawin bilang paghahanda? Tanong ni Dodoy sa nilalang. Tumugon naman ito ng, sa darating na Biyernes Santo, umakyat ka sa bundok ng Kanlaon. May dapat kang kunin doon at maghanda ka. Dahil hindi basta-basta ang mga pagsubok na pagdadaanan mo. Wika ng kaibigan niya. Agad namang tumango si Dodoy bilang pagsang-ayon. Kung ganun kaibigan, susundin ko ang mga sinabi mo. Wika ni Dodoy sa kaibigan niya. Lumipas ang ilang buwan. Tuloy lang ang buhay niya bilang isang manggagamot. Mga normal na bali at minsan mga panglalaro ng engkanto o mga lamang lupa. At napagtatagumpayan naman niya lahat ng yon. Natatapos din niya ng maayos ang mga gampanin niya. Hanggang dumating ang araw na pinakahihintay niya. Huwebes Santo ng gabi ay nagtungo siya sa lugar na sinabi ng kaibigan niya. At doon nagpalipas ng oras. At nung sumapit ang umaga, nagsimula siyang magdasal sa ilalim ng isang malaking puno. Mula umaga hanggang 3:00 ng hapon ang ginagawa niyang pagninilay ng mga panahong iyon. At matapos yun, ay tumayo siya. At nung ihahakbang na niya ang mga paa niya, bigla siyang nakaramdam ng napakalamig na hangin na humaplos mula sa gulugod niya papunta sa batok niya. At muli, narinig niya ang tinig ng kaibigan niya. Dodoy, simula na ng pagsubok mo. Wika ng nilalang. Kinuyom ni Dodoy ang mga kamay niya at agad humakbang. Nakakailang hakbang pa lang siya nang mapadako ang tingin niya sa isang patay na puno. Ang lugar kung nasaan ang puno ay siya ring daanan niya nung umakyat siya. At alam niya na wala ito doon nung papunta pa lang siya. Kaya nilapitan niya ito. At nang makalapit na siya sa punong iyon, may nakita siyang isang nilalang na nakatayo sa ilalim ng puno. Humarap ito sa kanya at nakita niya ang anyo nito. Isa itong sota. Ang sota ay isang uri ng nilalang na nahahati sa dalawa ang kulay ng balat. Ang kanang bahagi ng katawan ay kulay itim at ang kaliwa naman ay kulay puti. At may iniaabot ito sa kanya. Lumapit ka at kunin mo ito. Wika ng sota. Agad na humakbang si Dodoy papalapit sa nilalang at inaaabot ang binibigay nito. Pero bago pa niya makuha ang bagay na yon, muli nagsalita ang sota. Handa ka na ba sa haharapin mo? Tanong ng sota
Tumango si Dodoy bilang pagsagot. At nung hawak na niya ang bagay na ibinigay ng Sota, maniwala kayo o hindi, tumilapon ng napakalayo itong si Dodoy. Na animo ay inihagis o inihambalos ng kung anong malaking nilalang. At nung bumagsak siya sa lupa, kamuntik siyang mawala ng malay. At nung akmang tatayo na siya, naramdaman niya ang dagundong ng mga malalaking hakbang ng mga paa na papalapit sa kanya. At nung tignan niya ang pinagmulan niya, nakita niya ang isang napakalaking muwa. Tumatakbo ito papalapit sa kanya. Ang muwa ay isang malaking nilalang na iisa ang mata at nakakalbo. At napakalaki ng mga braso. Dali-daling tumayo si Dodoy at naghanda. Pero nung nasa tapat na siya ng muwa, huminto ito at nagpalingalinga na parang hindi nito nakikita si Dodoy. Pero nung akmang dadampot si Dodoy ng kahoy upang ipanglaban, natutok ang tingin sa kanya ng nilalang. At nakita siya nito. Umangil ang nilalang sa kanya at akmang susugurin siya. Kaya kumaripas siya ng takbo pababa sa bundok. Hinahabol siya ng nilalang na yon. Diyos ko, ano ba tong napasukan ko? Sabi ni Dodoy sa sarili. At nang makakita siya ng puno na pagkukublian, ay agad siyang nagkubli doon. Pero malas niya kasi nakita siya nung muwa na doon siya pumunta. At nung makalapit na ang muwa, tumayo siya ng tuwid habang nakasandal sa puno. At mula sa likod, unti-unting dumungaw ang nilalang mula sa kinaroroonan niya. Ramdam niya ang hininga ng nilalang sa tenga niya. Napapikit na lang siya at sinabing, Diyos ko, ikaw na ang bahala sa akin. Pero laking gulat niya nang nilampasan siya nito. Kaya sabi niya sa sarili niya na hindi niya ako nakikita pag hindi ako gumagalaw. Kaya habang nakatalikod sa kanya ang nilalang, dahan-dahan siyang humahakbang papatakas dito. Ang ginagawa niya sa tuwing lumilingon ang nilalang ay tumitigil siya sa paglalakad hanggang makabalik siya sa puno kung saan niya nakita ang Sota. Pagdating niya sa puno, agad siyang binati ng Sota. Mahusay at nalampasan mo ang pagsubok ng muwa at natutunan mo ang tamang paggamit ng hawak mong mutya. Wika nito sa kanya. Mutya? Anong mutya? Tanong ni Dodoy. Ang hawak mo ay isang mutya. Tinignan ni Dodoy ang hawak niya. Isang bato na nakabalot sa isang telang itim.
Ang tawag sa mutyang yan ay habon. Ang natural na kakayanan nito ay itago ang may tangan sa kanya. Pero bukod pa sa kakayanan nitong natural, ay may kapangyarihan itong manggamot. Pero bakit hinahabol ako ng muwa? Tanong niya sa Sota. Matagal nang nais ng lahat ng elemento dito ang mutyang hawak mo. Isa lang ang muwa sa mga nais kumuha nito. Tugon ng Sota. Pero bakit mo ito ibinigay sa akin? Muling tanong nito. Dahil ikaw ang nararapat magmay-ari ng mutyang ito. Ikaw, higit kanino man, ang karapat-dapat magmay-ari nito. Pakakatandaan mo itong mga habilin ko. Ang mutya na yan ay lubhang makapangyarihan. Kapangyarihan na hindi kayang sukatin ng mapanghusgang isipan ng mga tao. Kaya pakaiingatan mo yan. Nagulat si Dodoy sa mga sinabi ng Sota. Pero malugod niya itong tinanggap. At matapos ang pag-uusap na yon, bumaba si Dodoy ng bundok. Pagdating niya sa bahay nila, hindi pa man siya nakakapahinga, ay sumalubong na sa kanya ang kanyang ama. Doy, may pasyente ka sa loob. Kanina pa sila nag-aantay. Yung bata kasi, inuunti-unti kunin ng isang nilalang na hindi namin mawari kung ano. Madali ka, tingnan mo. Alalang wika ng tatay ni Dodoy. Opo tay, papasok na ako. At agad namang pumasok si Dodoy sa loob ng bahay. At nakita niya ang pasyente. Maniwala kayo o hindi, ang kaliwang binti ng bata ay nangingitim na animo ay patay na ito. Nilapitan ni Dodoy ang tatay ng pasyente upang alamin ang nangyari. Pero habang kinakausap niya ito, ay naramdaman niyang umiinit ang bagay na nasa bulsa niya. At bago pa man matapos ng ama ng pasyente ang pagsalaysay, tumayo na si Dodoy at pumasok sa silid niya. Pagpasok niya sa silid, agad niyang dinukot ang laman ng bulsa niya. Binuksan niya ang tela at agad itong kinausap. Mutya, ngayon ko kakailanganin ang tulong mo. Matapos niyang sabihin iyon, agad siyang lumuhod sa harap ng altar at taimtim na nagdasal sa Diyos Ama. Ama, isa na namang pagsubok ang kailangan kong harapin. Kaya, patnubayan mo nawa ako para mapagtagumpayan ko ito at ibabalik ko sa iyo ang karangalan. Matapos niyang magdasal, agad na tumayo si Dodoy at lumabas. Manong, kakailanganin ko siyang siyasatin at maaaring magtagal ang gamutang ito. Wika ni Dodoy sa ama ng kanyang pasyente. Nananalig ako sa iyo
Dodoy. Alam ko na kaya mo kaming tulungan. Tugon ng ama ng pasyente. Manong, sa Diyos Ama ka manalig. Dahil ako ay kasangkapan lamang sa kanyang mga gawain. Tugon ni Dodoy sa ama ng pasyente. Ngumiti naman ito bilang tanda na nagtitiwala siya kay Dodoy. At nagsimula na si Dodoy na gamutin ang kanyang pasyente. Sinuri niya muna ang bata gamit ang isang dasal na pang-detect at natukoy niya kung ano ang kanyang gagawin. Habang ginagamot ni Dodoy ang bata, isinalaysay ng ama nito ang buong nangyari. At nagulat si Dodoy kasi 2 araw pa lang nang mangyari ito. Pero yung itsura ng bata ay parang mahigit 1 taon na itong nakaratay sa karamdaman. Hindi biro ang gamutang ito dahil napakalalim na ng ginawa sa kanya ng elemento. At halata ang galit nito sa kanyang biktima. At nang matapos niyang dasalan ang pasyente, pinasapi niya sa katawan ng bata ang elemento. Tinitignan niya ang bata na noon ay nakapikit. Anong nangyayari sa anak ko to? Tanong ng tatay ng bata kay Dodoy. Tumugon si Dodoy ng, sinusubukan ko po na hulihin ang elementong may gawa nito sa kanya. Pero parang napakailap nito. Matapos niyang sabihin ito, walang ano-ano, biglang dumilat ang bata at nagsalita. Anong ginagawa ko dito? At bakit hindi ako makagalaw? Wika ng isang boses na mula sa bata. Nahuli ko na siya. Wika ni Dodoy. Sino ka? At bakit hindi kita makita? Nasaan ka? Tanong ng nakasapi kay Dodoy. Hindi mahalaga kung sino ako. Nais kitang makausap. Tugon ni Dodoy sa nilalang na nakasapi. Pinatay nila ang anak ko. Pinatay nila ang kaisa-isa kong anak. Nagulat ang tatay ng bata. At ang sabi niya, Hindi ko akalain na ito pala ang kabayaran sa ginawa ko. Mangyiyak-ngiyak na sabi ng tatay ng bata. Dagdag pa nito na may ipinaputol siyang puno sa bahagi ng lupa nila na gagawin nilang resort. Masyado daw masukal ang lugar na yon kaya kailangan linisin. Pero hindi niya naisip na ang malaking punong iyon ay tahanan pala ito ng mga elemento. Matapos niyang narinig ang kwento mula sa ama ng pasyente niya, agad niyang hinarap ang nakasapi sa pasyente. Kaibigan, anong magagawa ko para matulungan ka? Tanong ni Dodoy sa nakasanib. Maibabalik mo ba ang buhay ng anak ko? Manggagamot? Galit na tanong ng elemento sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata niya dahil alam niya na lampas ito sa kanyang gagawin.
Ang ikinagulat ni Dodoy ay nang bigla niyang narinig ang boses ng kanyang kaibigan. Kaya kong ibigay ang kahilingan niya, kaibigan. Pero kakailanganin natin ng isang alay. Dugo ng isang purong nilalang na walang bahid ng kamunduhan. Wika ng kanyang kaibigan. Nagulat si Dodoy sa sinabi niya. Kaya napaisip siya kung anong ibig sabihin ng kaibigan niya. Nang biglang magsalita ang nakasanib sa bata. Ano, manggagamot? Kaya mo bang ibalik ang buhay ng anak ko? At walang pagdadalawang isip na sumagot si Dodoy. Oo, pero ipangako mo na aalisin mo ang itinanim mo sa katawan ng bata. Gawin mo ito ngayon at ibabalik ko ang buhay ng anak mo. Sagot ni Dodoy sa elementong nakasanib. Wala ka sa lugar upang magbigay ng utos sa akin, manggagamot. Buhayin mo ang anak ko at ako mismo ang magpapagaling sa batang ito. Tugon sa kanya ng elemento. Sige, payag ako. Wika ni Dodoy sa elementong yon. Manong, iuuwi mo ang bata sa bahay ninyo at sasama ako upang doon isagawa ang pag-aalay at pagbawi sa anak ninyo. Agad namang kumilos ang tatay ng bata at ikinarga niya ito sa sasakyan nila. Habang nagmamaneho yung tatay ng bata, naitanong niya kay Dodoy kung bakit wala itong dalang iaalay. Doy, ano ang gagamitin mong alay? Tumingin si Dodoy sa lalaki at sinabing, ang sarili kong dugo, Manong. Nagulat ang tatay ng pasyente dahil ibubuwis niya ang buhay niya para sa bata. Hindi ba magiging mapanganib ang gagawin mo? Tanong ng tatay ng bata. Mapanganib po ito. Pero kailangan natin gawin ito para sa ikabubuti ng lahat. Wika ni Dodoy. At nang dumating sila sa bahay ng pasyente, agad itinuro ng tatay ng bata ang lugar kung nasaan yung malaking puno. Nakita ni Dodoy na bagsak na ang puno sa lupa. Isa itong malaking puno ng nara. At ramdam ni Dodoy ang dalamhati sa lugar at gayon din ang kalungkutan. At nakadagdag pa dito ay ang bigat ng presensya sa paligid. Agad niyang kinausap ang tatay ng bata. Manong, iligay niyo ang bata sa pinakagitna ng bahay ninyo. Antayan ninyo ang pagbabalik ko sa loob ng bahay. At wag niyong iiwan ang batang mag-isa. At lalong huwag kayong lalabas ng bahay. Ito ang ibinili ni Dodoy sa pamilya. At agad siyang tumungo sa putol na puno at lumuhod. Kinuha niya ang kutsilyo na nakasuksok sa tagiliran niya at ginamit ito upang ipangsugat sa palad niya. Matapos niyang sugatan ang palad niya, ay ipinatak niya ang dugo niya sa putol na puno. At habang ginagawa niya ito, ay nararamdaman niya
ang isang pares ng kamay na nakahawak sa mga balikat niya. Kasabay ang tinig na bumulong sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi kita pababayaan. Wika ng tinig sa isipan niya. Matapos niyang gawin ito, tinawag niya ang elemento at sinabi na, "Sa loob ng isang araw, babalik ang buhay ng anak mo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, ibalik mo ang kaluluwa ng bata." Biglang may tinig na sumagot, Pinahanga mo ako, Dodoy. Nararapat ka nga magmay-ari ng habon. Matapos niyang marinig ang tinig na yon, ay may isang maitim na nilalang ang nagpakita sa kanya. At nang lingunin niya ang paligid, wala na yung bahay o kahit yung sasakyan. Naging isang masukal na gubat ito. Nasaan na yung bahay? At yung mag-anak? Bakit nawala sila? Sabi niya sa sarili niya. Matapos niyang sabihin ito, lumitaw sa harap niya ang tatay ng bata at yung mismong bata na nakangiti. Salamat sa iyo, manggagamot. At handa kang ialay ang buhay mo para sa kapakanan ng iba. Wika ng ama ng bata na isa rin palang elemento. Lumapit sa kanya ang itim na nilalang at nagsalita. Ako ang gabay na nananahan sa mutyang hawak mo. At nagtagumpay ka sa pagsubok mo. Simula ngayon, iingatan ka ng mutyang ito para mapagtagumpayan mo ang misyon na nakaatang sa iyo. Wika ng itim na nilalang. Matapos ang pangyayaring yon, lumipas ang mga taon at naging tuloy-tuloy ang panggagamot ni Dodoy. Naging kilala din siya sa lugar nila. Pero dahil sa tawag ng pangangailangan at kahirapan, ay napilitan si Dodoy na lumuwas ng Maynila upang makapagtrabaho. At dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong lumabas ng bansa. Nakapagtrabaho siya bilang isang fishing vessel crew na nakabase sa bansang Taiwan. Bagaman hindi na siya nakakapanggamot, nagagamit naman niya ang kakayanan niya na ipinagkaloob sa kanya. Nang minsang nagkasakit ang isa sa mga opisyal nilang Taiwanese. At dahil iba ang paniniwala nito, nahirapan si Dodoy na gamutin ito. Pero hindi siya tumigil hanggang sa napapaniwala niya ito. Biglang hindi nakalakad ang taong yon sa hindi malamang kadahilanan. At nang tignan ito ni Dodoy, sinabi niyang may isang tao ang kumukulam sa kanya. Pero hindi niya ito maipaliwanag sa dayuhan sa kadahilanang iba ang lengguwahe nito. Kaya ang ginawa niya ay tinuntun niya kung sino ang may kagagawan. At laking gulat niya kasi nalaman niya
na isang kapwa pahinante niya ang may kagagawan nito. Isang Indones. At dahil kaibigan niya din ito, kinausap niya ito na alisin ang sakit ng opisyal. At sa awa ng Diyos, nakinig naman ang Indones. At yung opisyal ay pinahingi niya ng tawad doon sa Indones. Ayon sa Indones, pinagsalitaan daw siya ng masama nito at pinagbintangang kumukuha ng pagkain sa kusina nang di nagpapaalam. At ayon din kay Dodoy, talagang masama ang ugali ng taong yon. Buti na din at naturuan ng leksyon. Matapos ang pangyayaring iyon, nakuha ni Dodoy ang respeto ng lahat ng mga kasamahan niya. Gayon din ang tiwala ng mga kasama niya sa trabaho, maging ang kapitan nila. Kinagiliwan siya nito at itinaas ang posisyon, kaya naging maalwan ang pagtatrabaho nito sa barko. At nung dumaong na sila, matapos ang isang season, may isa na namang kaganapan ang nangyari kay Dodoy. Hindi niya akalaing susubukin siya ng kapwa niya antingero, ang kanyang kakayanan. Ang antingerong ito ay mula din sa bansang Indonesia at napakalakas nito. Ayon sa kwento ni Dodoy, isang araw habang nakaupo sila ng mga kasamahan niya, ay biglang bumigat ang pakiramdam niya na parang may kung anong humahatak sa kanya. Kaya agad na nag-usal ito ng dasal at nagproteksyon. Pero huli na ang lahat dahil napasok na siya ng antingerong yun. Lumingon siya sa bandang likuran niya at nakita niya may isang lalaki na halos kasing edad niya ang nakatayo sa likuran niya at nag-uusal ng dasal. At habang patagal ng patagal ang pag-uusal nito, pabigat ng pabigat ang ulo ni Dodoy, hanggang sa maramdaman niyang may tumutulong dugo sa ilong niya. Naloko na, sabi ni Dodoy sa sarili. Pero hindi siya nawalan ng pananalig. Kaagad niyang dinukot ang mutya niya na nasa bulsa niya at inusalan ito ng dasal. Maniwala kayo o hindi, biglang nagpalingon-lingon ang dayuhang antingero. Di mana ka mo, anjing! Wika nito sa kanilang lingwahe, na ang ibig sabihin ay, nasaan kang hayop ka? Hindi siya makita ng dayuhan, kaya kaagad niyang sinunggaban ng suntok ito. Bulagta sa lapag ang dayuhan at agad nag-usal si Dodoy ng orasyong pangdiskomunyon para sa dayuhan. Namilipit sa sobrang sakit ng ulo ang dayuhan at ang suot nitong medalyon biglang nabasag at nahati sa 3 parte. Tinanong siya ni Dodoy, "Mangapa ka mo menguji saya?" Tanong ni Dodoy dito, na ang ibig sabihin ay, bakit mo ako sinubukan? Pero sa halip na sumagot, bigla itong lumuhod at nagsalita ng,
Maafin ako, mas. Sabi niya ito ng mga ilang ulit na ang ibig sabihin ay patawarin mo ako sa ginawa ko. At agad itong tumakbo papalayo. Sa pagkakataong iyon, muling napatunayan ni Dodoy ang kakayanan ng mutyang hawak niya. Lumipas pa ang ilang taon, nagdesisyon si Dodoy na bumalik ng bansa. Total, tapos na din naman ang kontrata niya. At nakapagpundar na din naman siya ng mga ilang gamit. At nakapag-ipon na din siya. Sa ngayon, tuloy pa din ang panggagamot niya. At napadpad na din siya sa halos lahat ng panig ng bansa dahil sa gawain niya. At nakaharap din niya ang ilan sa mga malalakas na manggagamot at mga antingero. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento ni Dodoy. Dahil ang susunod na mga kwento niya ay ang pakikipagharap niya sa isang mataas na uri ng mangkukulam at aswang sa Mindanao. Kaya abangan nyo ang kwentong ito at para mamalas ninyo ang kakayanan at lakas na taglay ni Dodoy. Marami pong salamat sa pagsuporta ninyo at pakikinig sa mga kwento at nawa po ay may napulot kayong aral sa lahat ng ibinigay ko sa inyo. Once again, ito po si JR at kayo ay nakikinig sa Lihim na Aral.